bawal yung karne. Sabi nila eh. Sakripisyo rin ang panahong ito para sa mga nagtitinda ng karne at ng baboy ng baka, matumal lamang kasi daw ang benta nila ngayon. So yung mga seasonal. yung mga delata ng mga tuna. Corn tuna. Yung kikita yung mga yun kasi hindi naman nagbago. Pero parang presyo nila sinadya as eh, you no? know. Kailan bawal ang karne, doon naman tinaas yung mga isda. Pero as usual, Of di ba, course, supply business. demand. Lalo na dapat, Yeah, Pasko yeah. naman, mahal naman yung baboy. Hamon. Kasi ginagawang ham. The usual, ito yung parang kanilang peak season para sa mga mangingisda. Correct. Holy Week. At makahinga muna na maluwag ang mga motorista na dumadaan sa mga expressway dahil malabo na sa ngayon ang dagdag singil sa toll. Mismo ang Toll Regulatory Board kasi ang umalma sa panukalang 12% VAT na naisipataw ng Bureau of Internal Revenue sa toll fee umpisa sa Huwebes Santo, April 1. Kapon inihag ng TRB ang kanilang pagtutol sa kanilang pulong sa mga taga-BIR at mga tollway operator. Giit ng TRB, dapat dumaan sa proseso o mapag-aralan ng board ang panukalang buwis. At dahil gaul na sa oras, malinaw ng di aabot ang panukala sa Huwebes. We have informed BIR to wait until such time that the board will have some decision on the imposition of VAT on the tollway. Samantala, narito naman ang ating top hirit para sa papalipit na eleksyon 2010. Ito sa pagpo-refocus ng campaign, yun na inaasahan po namin. At po, yung ating katunggali ay sa aming pananaw, may mga issues sa dapat sana na sinagot, hindi po niya sinagot. Desisyon po niya, kaya thank you po sa kanya. Ako may halong pahaging po ang hirit ni Senador Noynoy Aquino nang hinga ng reaksyon sa pananatili niyang number 1 sa pinakuling survey ng social weather stations at ng pahayagang business world. 37% ang nakubra ni Aquino mula sa mga respondent ng survey, mas mataas sa 28% na nakuha ng mahigpit niyang karibal na si Senator Manny Villar. Base sa survey, pababa ang ratings ni Villar at tanggap naman daw ito ng kampo ng senador. Pero hirit ng tagapagsalita ni Villar na si Adel Tamano, pinagtutulungan daw kasi ng ibang presidential candidates na siraan ang pambato ng Nationalista Party. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman natawa sa balitang tumataas ang kanyang rating. Si dating Defense Secretary Gilbert Teodoro naman nakakuha po ng 6% sa parehong survey. Sumunod naman sa kanya sina Senator Richard Gordon, Brother Eddie Villanueva, JC De Los Reyes, Nick Perlas at Senator Jambi Madrigal. So parang first survey lang ulit. Di ba ganun yung listings nila for first survey? Sunod-sunod Actually, ang naging concern nila kasi di ba after a while si Senator Villar, medyo tumaas din yung ratings niya. Pero ngayon yung naging concern daw ng mga tao na sinusurvey nila is parang sa laki ng pera na ginagastos din nga daw. Parang paano nila ngayon babawiin. Pero nung una, very positive your response kasi nga laganap nga yung mga ads, pati mga bata, memoryado yung mga kanta. And since the campaign period started, actually Senator Noynoy humataw na rin talaga sa TV ads. Nakita mo sumakay na rin yung kapatid niya, si Chris Aquino, talagang humataw na rin talaga sila. So, probably isa din yun sa mga factor na aminado naman din talaga sila na yung reach ng TV ads nila lumawak din talaga. Masyado malaki impluensya talaga ng Pero alam mo, media. Oo, basta pag may pera ka, correct. Pero sabi nga ng mga kandidato, kanya-kanya nga silang paniniwala. Depende kung saan sila mataas sa survey. Di ba? Ganun na nangyayari. Favorite survey kasi. Okay, top hirit naman po mula abroad. Isang Pilipinang sugatan sa dalawang suicide bombing sa isang subway sa Moscow, Russia. Kinilala ng ating embahada ang Pinay na biktima na si Maria Eileen Ponting. Pagtitiyak ng DFA, ligtas na ang ating kababayan at patuloy na binibigyan ng tulong. 37 ang naiulat na nasawi sa magkasunod na pagsabog habang mahigit 6 na po naman ang sugatan. Nangyari ang pagsabog malapit sa Kremlin at tanggapan ng intelligence service ng Russia. Nauna ang pagsabog sa Lubyanka at pagkalipas ng 45 minuto, may sumabog din sa Park Cultury Station. At ang suicide bomber pawang mga babae pa raw. Di ba usually, mga lalaki talaga yung mga suspect talaga, karaniwan eh. Pero yun nga daw ang bagong technique, kumbaga, na ginagamit ngayon ng mga terorista. Kasi hindi mo paghihinalaan. Meron pa nga iba, yun talaga may bitbit pa daw na bata, tapos iiwan yung bata. Parang tapos, professional. Yun yung kanilang ginagawa ngayon, puro babae na. Tsaka kung hindi man may mga bata na rin. Kasi yung mga babae accepted naman sa atin. Meron tayong laging dalang bag. Isa, dalawa, tatlo, di ba? So,
Isa naman tahimik na pasyalan ng ating pupuntahan ngayong umaga, lugar kung saan hindi lang katawan at isipan natin ang mapapanatag, kundi maging ang ating kaluluwa at pananampalataya. Tara na't simulan natin ang ating Holy Tuesday Pilgrimage sa Divine Mercy Shrine sa Marilao, Bulacan. Kasama natin sa makabuluhang paglalakbay sila paring Joe at Maring Susan Enriquez. Good morning, guys! Yes, good morning, Susie. Good morning, mga kapuso. Good morning, Miss Susan. Nandito po tayo sa isa sa kumbaga parang banal na lugar dito sa Pilipinas. Ang isa sa mga pinaka-dinarayong lugar kapag sumasabi po ang Semana Santa. Ang National Shrine of Divine Mercy. Usually nga, nagdadagsahan mga tao dito every Thursday. Yes. Usually, di ba? Pero nagsisimula na sila. Katulad ng ngayon, nakikita nyo po meron na pong mga tao, mga deboto rin yan. Deboto na nagdarasal na po sila, taimtim na nagdarasal na. At karamihan sa mga pumupunta rito ay may mga panapana. That's right. Oo. That's right, kasi ang dami pong mga storya na nagaganap dito. Na ang dami mga sakit na napapagaling. Oo. Ayan. Siyempre, pagka panahon po ng ganitong Semana Santa, talagang ang pinupuntahan natin yung mga sinasabi mga banal na lugar. Siyempre, para magbawas doon ng kasalanan, magdasal. At siyempre, pupuntahan mo rin yung mga lugar na sinasabi nagkakaroon ng mga himala. That's right. Pero bukod pa dyan, meron silang tinatawag dito na Little Poland Museum. Dahil ang namamahala dito si Father Vic Robles, isa siyang fan ni Pope John Paul II. So, doon po sa Little Poland Museum, mahanap po natin ang replika ng bahay ni Pope John Paul II. Ako, napakaraming pictures na dyan din. Andyan din yung chapel ni St. Faustina at nandyan din po yung kulungan ni Father Maximilian Maria Kolbe. Yes. At ang isa po sa mga pinakadinarayo dito, yung sinasabing miraculous tubig o yung mapaghimalang tubig dahil yung sa grotto po ng Our Lady of Lourdes, maaaring magdasal doon at ang sinasabi pwede kang mag-wish ng maayos na kalusugan, mahabang buhay, habang dumadaloy po yung tubig doon sa maliit na talon or falls. Marami na po yung mga nagbigay ng testimonya na napagaling sila ng tubig na ito. Kaya mamaya po, sisilipin po natin yung mga saklay ng mga sinasabing mga nagpunta dito na pilay. Gumaling po. Kaya iniwanan na nila dito dahil sila ay nakalakad na matapos po sila ay magkaroon ng panataos pagdarasal dito po sa National Shrine of Divine Mercy. At syempre, hindi rin natin palalampasin na bisitahin ng mga Stations of the Cross. So lahat po yan, ngayong umaga, kaya sama po kaming ipagdiwang ang Lunes Santo dito po sa Marilao, Bulacan. Martes Santo na po ngayon. Ay, Martes Santo na nga po. Martes Santo na Di pa po. ako natutulog Hindi ka pa natutulog kaya akala mo Lunes Santo pa. Martes Santo po. Martes Mamaya Santo. samahan niyo po kami sa pag-ikot natin dito. Pakikita ko namin sa inyo para at least yung mga hindi makakapunta, may mga kung ano man yung mga kadahilanan